Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang mga kapatid, ang buhay may asawa, laging ipinag-uutos sa bawat isa na ibigay ang karapatan ng bawat isa. Ito ang utos ng Islam. At oo, minsan nagkakaroon ng pagkukulang ang bawat isa. Ngunit ang ating pananampalataya, laging pinapayuhan ang bawat isa na magtiis at magtimpi at magpaalalahanan sa bawat isa sa buhay may asawa. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay ang khulu'. Dahil marami nagtatanong kung ipapaliwanag mo yung khulu', pinagtanong sa'yo, Ustad, maaari bang humingi ng divorce ang babae? Papaliwanag mo yan. Minsan mahirap mag-reply sa chat. Diba? Kaya mas mainam i-voice message, o di kaya, alhamdulillah, may ganito pag-aaral, may record tayo, at ibahagi sa kanila ang tamang kasagutan. Ang khulu', mga kapatid, una, bago natin talakayin yan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Bilang Quran, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Bilang Quran, at pakitunguhan nyo sila, ang mga babae ng mabuti. At kung mayroon kayong bagay na hindi nagustuhan sa kanila, yung lalaki, mayroong bagay na hindi nagustuhan sa babae, sa kanyang ugali, sa kanyang attitude, sa kanyang itsura, anumang bagay na hindi niya nagustuhan, inshallah, sabi ni Allah, harinawa, yung mga bagay na ayaw nyo sa kanya, may mga bagay naman na gusto nyo sa kanya, di ba? Huwag niyo titignan yung bagay na ayaw nyo sa kanya, yung pagkamuhin nyo sa kanya. At hindi mo alam, baka si Allah subhanahu wa ta'ala, harinawa si Allah subhanahu wa ta'ala, gagawa siya ng maraming kabutihan dyan sa bagay na yan. Hindi mo alam dahil tayo walang nalalaman. Anong halimbawa nito? Meron kang ugali na ayaw mo sa asawa mo. O kaya, yung ugali niya, yung masyadong irritable, normal sa babae ito, di ba? Inagalit ng biglaan, na wala naman dahilan. O di kaya, katulad sa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil kayo mga babae, takfurna al-ashir. Hindi ibig sabihin yung kufur dito, pati sa hadith mamaya tatalakayin natin, yung lumabas sa Islam, hindi nyo nabibigyan ng karapatan ng inyong asawa. At kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag magkamali ang lalaki ng isa, parang nabura lahat ng kanyang ng isang taon na ginawang kabutihan. Yan ang ugali ng babae. Kaya, yung mga halimbawa nito, meron tayong naayawan sa babae, halimbawa, meron kayong naayawan sa kanyang itsura, no? Mula sa kanyang pagkalika, nalikas na meron sa kanya, sa kanyang ugali. Hindi mo alam, sa pagkasama niyo ng matagal, magkakaroon ng maraming biyaya. Halimbawa, biyaya sa kayamanan, no? Yung biyaya sa bawat isa, ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya magkaroon kayo ng mabuting anak, maging mga matatakutin na bata, may takot kay Allah, lumaki sila na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at marami pang kabutihan na hindi mo alam na darating sa'yo dahil sa pagkasama ninyo at nagtiis ka sa kanya. Sabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'mina, hindi maghihiwalay ang mu'min at mu'mina. Kumbaga, sabi sa hadith na ito, kailanman hindi dapat hiwalayan ng lalaki ang babae. Ito yung origin ng Islam. Sabi niya, in kuriha minha khuluqan, kung meron siyang bagay na kinamuhian sa kanyang asawang babae, sa ibang bagay naman, sa ibang parte, meron siyang nalulugod. Huwag niya titignan yung isang bagay lamang. Sasabihin niya palagi, yung asawa ko, masyadong tamad sa bahay. Well, hindi binibigay yung karapatan ko bilang asawa. Huwag mo tignan pala ganun. Tignan mo ibang bagay. Di ba, halimbawa, sa ibang bagay, ang asawa mo, pinaglilingkurang kanya, o di kaya nagluto siya ng gusto mo, o di kaya inaalagaan ka niya. Ngunit minsan may mga bagay talaga na hindi niya kayang gawin. Dahil ang babae hindi perfecto. Kaya ito yung origin niya. No? Ito yung origin niya. Ang manatili sa ang dalawang mag-asawa. Ngunit, ito ang solusyon naman ng Islam. Ang Islam laging may solusyon. Kapag tumindi ang problema ng bawat isa, halimbawa, ang babae, hindi nakatiis sa lalaki, hindi na kayang ugali ng lalaki. Ganon din si babae, hindi kayang ugali ng lalaki, nananakit yung lalaki, nagmumura,
Di kaya hindi nagagawa ang kanyang obligasyon bilang isang Muslim. Hindi nagsasala sa masjid. O di kaya hindi nagsasala sa isang araw. Tapos naman, yung babae naman, nananakit. O di kaya nagasalta ng hindi maganda. O kaya pinagkakalat yung pagkakamali ng kanyang asawa. Kung kani-kanino kinukwento yung pagkakamali ng kanyang asawa. Ito yung problema. Ang Islam lagi may solusyon. Sa lalaki, may tinatawag na talak. May talak. At yung talak na ito, hindi ito yung paksa natin, yung talak, ito ay sa hanay ng lalaki. Babanggitin niya ito ng 2 beses. Yung 2 beses na pagkakataon na ito, unang talak, hiniwalay niya yung asawa niya pa rin yun. Yung hindi niya papalayasin yung asawa niya sa bahay niya, doon pa rin hanggang matapos yung iddah, at kailangan pakitungan niya pa rin ito ng mabuti. Mahabang talakayan ito, pero ito yung mga halimbawa niya. Pangalawang talak, ganun pa rin. Pwede pa siyang maipagbalikan sa asawa niya. Kapag natalak niya, nahiwalayan niya ng 3 beses ang kanyang asawa, 3 beses niya nahiwalayan, nasambit ang katagang hiwalay na tayo, kailanman di mo na siya maaaring mapangasawa. Hiwalay na kayo habang buhay. Maliban na lamang kung makapag-asawa ang asawa mong babae at kinasal sila at may nangyari sa kanila. Yung kasal na syar'i. Ibig sabihin, kasal sa syariah. Ito yun. At kapag naghiwalay sila, maaari ka na maipagbalikan uli sa una mong asawa. Ito yung sa hanay ng lalaki, talak. At ang khulu, at ito yung tatalakayin natin ngayon, ang khulu, ito naman yung sa hanay ng babae. At ano ibig sabihin ng khulu? Huwag niyong akalain mga kapatid na ang babae walang karapatan humingi ng talak. Hindi. O divorce. No, sorry, hindi talak, khulu. Divorce. Maaari silang humingi ng divorce o hiwalay. Mga kapatid, ang khulu, nakalagay ito ay nakasaad sa banal na Quran. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنْ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَن لَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan, hindi marapat sa inyong mga lalaki na kumuha ng anumang bagay na ibinigay niya sa inyong asawa mula sa mahar, no? Sa dowry. Kapag ang lalaki, halimbawa, nagbigay sa asawa niya ng 50,000 pesos na mahar, ang lalaki hindi pwedeng kumuha dyan. Yan ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Maliban na lamang kapag hindi mabigay ng bawat isa ang karapatan. Na hindi nila may tatayo ang mga obligasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, may pagkukulang sa bawat isa o di kaya hindi na kayang ayusin yung problema nila, dito na papasok yung hiwalayan. Kapag sa hanay ng lalaki ang divorce, ito ay talak na tinatawag. Kapag sa babae naman, ang tawag rito ay khulu'. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Parang, la junah, ibig sabihin, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Kung kayo ay kukuha ng mahar mula sa inyong ibinigay. Ibig sabihin, kapalit, kapag ang babae ang hihingi ng divorce. Ibig sabihin, kapag ang divorce mula sa hanay ng babae, ang mangyayari, kailangan mayroon itong mukabil, mayroong iwad na tinatawag. Ibig sabihin, kailangan mayroon kang ibibigay na kapalit. Kung ito yung ang tanong naman dyan, gaano kalaki ang kunin ng lalaki? Kailangan bang kunin ang buong mahar na binigay niya? Buong mahar? O di kaya kukuha ang lalaki ng mas mababa? O di kaya kukuha ng mas malaki? Ito yung tanong. Naunawaan ba natin? Mahalaga ito mga kapatid dahil kung may magtatanong sa atin, baka ang isagot natin sa Islam, hindi kailangan pwedeng humingi ng divorce ang babae. Hindi, pwede. Ang kukunin ng lalaki, sabi ng mga ulama, maaari siyang kumuha ng mas malaki. Halimbawa, binigay niya 100,000. Kung ano yung binigay niya 100,000, yun din ang ibalik. Una, kailangan ibigay yung mahar. Sabi naman ng iba, maaaring kumuha ang lalaki ng mas malaki. Sabi naman ng ibang ulama, maaaring kumuha ng mas mababa. Ang mahalaga, mayroong mukabil. Dahil ito yung nakalagay sa banal na Quran, kailangan mayroong kapalit na makukuha. Dahil ito yung malinaw sa banal na Quran at mayroon ding hadith na nabanggit dito. Mayroong isang babae sa asawa ni Thabit bin Qais na pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babae.
Sabi niya, Ya Rasulullah, pumunta kay Propeta Muhammad SAW, wala akong anumang bagay na ikinahihiya sa aking asawa, sa kanyang ugali, sa kanyang relihiyon. Ibig sabihin, yung asawa niya, relihiyoso, no? May takot kay Allah yung lalaki, si Thabit. Pangalawa, napakaganda ng kanyang ugali. Ngunit, sabi ng babae, sabi niya, Rasulullah, natatakot ako na hindi ko mabigay ang karapatan ng aking asawa. Kaya gusto niya maipag-iwalay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hadith na ito ay sahih, sabi niya, Ataruddina alay, kaya mo bang ibalik sa kanya o ibigay sa kanya ang kanyang hadika? Kasi yung mahar niya, hardin. No, hadika, hardin. Ang mahar ng babae na ito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya mo bang ibalik sa kanya kung ano yung binigay niya sa'yo? Sabi ng babae, Naam ya Rasulullah, kaya kong ibigay. At ang dalil na ito, mga kapatid, yung hadith na ito yung malinaw na dalil na ang babae ay maaaring humingi ng divorce. At gayon din, ito yung dalil din ng mga ulama na kailangan kung ano ang ibinigay ng lalaki, yun din ang ibigay ng babae. Ito yung dalil nila. Ngunit may tatlong kasabihan nga mga ulama. Sabi, maaaring kumuha ng mas malaki, at maaari din kumuha ng mas mababa, at maaari din kumuha ng kung anong ibinigay. Ngunit ang mas malapit dito, sabi ng ibang ulama talaga, marami nagsabi sa kanila na hindi maaaring kumuha ng mas malaki. At babalik yan sa kasunduan ng dalawang mag-asawa. Ngayon, sa anong mga dahilan kailan maaaring humingi ang babae ng khulu'? Ito. Mga pagkakataon na maaaring humingi ang babae ng khulu'. Una, mga dahilan na maaaring kumuha ang humingi ang babae ng divorce. Una rito, kapag mayroon ang babae na ayaw sa katangian ng kanyang asawa. Yung physical na anyo. Halimbawa, sa kasal, syempre hindi makikita ng babae ang katawan ng lalaki. Ngayon, silang dalawa na magkasama, nakikita niya na yung katawan. Ngayon, may bagay siya na ayaw niya. Pag nakikita niya, hindi niya gusto talaga. Hindi mo ma-please yung babae na manatili ka sa kanya, di ba? Bakit? Kasi kahit tayo lalaki, meron din tayong gusto at meron din tayong ayaw. Ngayon yung babae, ayaw niyo talaga. Nagsama sila. O di kaya, bago yung araw na yon, nung sila yung mag-asawa pa, wala pa yung bagay na yon, at nung kinasal na sila, dumating yung kahiyan na to sa lalaki. Ano to? Halimbawa lamang mayroong pangyayari na isang na-aksidente ng lalaki. Tapos nawalan siya ng ari, halimbawa lamang. Nawalan ng ari. Sa ganitong pagkakataon, yung babae may pangailangan din. Although, hindi lahat ng babae ganito. Hindi lahat ng babae ganito, no? Pero, halimbawa lamang ito na may mga babae na kailangan ng ganito, nangangailangan sila, may mga pangailangan sila. Sa ganitong pagkakataon, maaaring humingi ang babae ng divorce. Dahil gusto niya magkaanak, halimbawa. No? Halimbawa, yung babae, yung lalaki. Ngunit kung ang babae makapagsabar, ito yung mainam. Pero, ang tinutukoy kasi natin dito yung khulu', yung divorce, no? Maaring humingi ang babae ng divorce sa ganitong pagkakataon. Pangalawa, kapag sa ugali naman ng lalaki. No? Ano yung una? Mga kapatid, sinabi natin na maaring humingi ang babae ng divorce. Anong dahilan? Hindi, yung sinabi natin kanina. Kinamumuhay niya sa physical na anyo. O di kaya, halimbawa na lamang, yung lalaki magandang ngumiti, yung puro pustiso yung ngipin. Nagulat siya, di ba? Halimbawa lamang. Sa ganung pagkakataon, maaring babae humingi ng divorce. Pangalawa, ito, sa kanyang relihiyon naman. Sa kanyang ugali. Halimbawa, yung ugali, hindi niya pakilala yung lalaki. Yung pala, yung lalaki, mahilig manirang puri. Lahat na lang nakikita niya, sinisiraan niya. Si Fulan, ganito yan eh. Ay, oo. O kaya mayabang. Alam mo ba sa amin, ako yung pinakamalaki. Ay, pinakamatapang. Pinakamatalino, bobo ng tao na yun. Mahina yun eh. Duwag yun. Magatong katangian. Di naman marunong magsalita yan ng Arabic eh. Saan ba yung nag-aral? Mga ganun salita. Yung mapagmayabang. Kapag kinamuhian ng babae ang gantong katangian ng asawa ng lalaki, maaari siya yung humingi ng divorce. Dahilan din pala yun.
Dahilan yun. Kasi nakakasira sa babae yun eh. Yung asawa mo, mabuting babae, may takot kay Allah, may hinhin, tapos ganyan yung ugali. Mapupuno yung babae dun. Sa ganitong pagkakataon, kapag hindi niya naituloy ng asawa niya, siya yung mahatak. Kaya, sa ganitong pagkakataon, maaaring humingi ang babae ng Divorce. ng ano kapatid? Divorce. Divorce. Pangatlo, kapag hindi nabibigay ng lalaki ang obligasyon ang kanyang obligasyon sa kanyang asawang babae. Ano 'yun? Halimbawa nafaka. Nafaka, unang-una nafaka. Kinuha mo yung anak ng brother, anak ng sister. Nasa karapatan mo na siya. Ngayon, nung kinuha mo siya, nasa pangalaga mo siya, karapatan mo siya na suportahan, karapatan mo siya na alagaan, karapatan mo siya na damitan, karapatan mo siya na itira sa magandang tahanan. Kapag hindi mo nagagawa ang mga karapatan na yan, ang babae maaring humingi ng khulu. Naunawaan natin, maaring humingi ng divorce ang babae. Ganyan kaganda ang Islam. Hindi pahirap sa sangkatauhan. Hindi. Ang Islam, dinun yusur, magaan ang pananampalatayang Islam. At halimbawa pa rin kanina, kapag yung asawa mo nananakit, nanununtok, maaaring humingi ng divorce ang babae. At kabilang rin sa mga dahilan na maaaring humingi ang babae ng talak, ng khulu' kapag hindi ibinibigay ng lalaki ang karapatan unang-una ni Allah subhanahu wa ta'ala. Karapatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganitong paraan, halimbawa yung asawa niya, hindi nagsasala, hindi nag-aayuno, hindi nagbibigay ng zakah kahit may kayamanan, o di kaya may mga bid'ah na ginagawa yung asawa niya, mga bid'ah, mga bagong katuruan sa Islam, kapag hindi ito naayos, maaaring humingi ng divorce ang babae. Naunawaan po natin mga kapatid, ito ay mga pahapiyaw pa lamang na regarding sa khulu. Ang totoo niyan, yung pinag-aral naman ito sa university, dalawang subject namin pinag-aralan yan. Una sa fiqh, kinuha namin sa fiqh. Hindi, tatlo pala. Fiqh, kinuha namin sa fiqh. Mahaba yun. Siguro isang sem namin nakuha yan sa fiqh of marriage. Tapos hindi lamang isang araw ngayon. Alhamdulillah, kinuha natin ng pahapiyaw, sandali lamang. Kunting kaalaman lamang tungkol sa khulu. At least alam natin na yung khulu, yung divorce, kapag humingi ang babae ng divorce ay maaari, di ba? Tapos, pinag-aralan din namin ito sa tafsir. Kinuha namin sa tafsir at kinuha din namin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kitab na Minhatul Alam. At ngayon, kung mayroong magtatanong sa atin, ano yung ahkam ng khulu? Kanino naman tayo pwedeng magreklamo, humingi ng reklamo? Kanino tayo maaring humingi ng reklamo? Una, maaari tayong magreklamo sa magandang pagkakataon sa ating mga awliya ng babae. Sa kanyang ama, sa kanyang awliya o sa wali. Pag wala naman siyang wali, pupunta siya sa imam. Hindi kung kani-kaninong lalaki ha. Ang problema kasi ng ibang babae, subhanallah, ang problema nila mag-asawa kung kani-kanino sinasabi. Yun hindi maganda yun. Hindi na, si Tulpo dyan, Ustad. Hindi na kailangan ng patulpo. Si Tulpo? Problema yun kapag pumunta kay Tulpo. Hindi na ulit Tulpo. Pupunta tayo, unang-una sa wali, sa mga awliya, ng bawat isa. Kapag hindi na kayang maayos, kaya nga, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag maliban na lamang kapag sila inatakot na hindi magawa ang obligasyon nila. Doon sa ganung pagkakataon, maaaring kumuha yung lalaki ng mahar at maaaring ibigay ng babae ang ibang handog ng lalaki sa kanya, yung ibang dori. Pwede ibalik ng buo at pwedeng ibalik ng mas konti, depende sa kanilang kasunduan. Kapag hindi na maayos, kung kayang ayusin, ito yung pinakamainam. Ito ang utos ng Islam. Tandaan nyo, payo sa mga babae, lalo yung mga nagtatanong sa atin, kung mayroon kayong problema na mag-asawa, huwag niyong ikwento kahit kanino. Magtatanong kayo sa problema nyo kanino, tapos lahat ng, ini-screenshot nyo pa yung message ng asawa, no? Yung screenshot ng mga asawa, ito sabi sa akin ng asawa, pinapakita niyo kung kaninong lalaki na, lalong-lalo lang yung problema. Social media yan. Sa social media, papost na pa sa Facebook, pero pinagkakalat pa, hindi ganun. Paano kayo maayos ng asawa kapag ganyan? Di ba? Yung mag-asawa, ganun din. Ang dapat gawin, magtanong unang-una sa nakakaalam. Sapat na magtanong ka sa isang alim, humingi ka ng payo sa kanya. Humingi ka ng payo sa nakakaalam, yung may alam sa kitab at sa sunnah.
Ito yung pinaka-importante, yung may kaalaman sa kitab at sa sunnah at kumukonsulta sa mga ulama. Yung talibul ilm, hindi yung basta-basta yung kung kani-kanino lamang na tao. Dahil kung sinong tao malaman natin, nagkasala ng beses isang araw yan, sa kanya ako magtatanong. Hindi ganun. Dahil maraming nagkasala ng beses sa isang araw na walang kaalaman sa Islam. May category. Kailangan magtanong tayo sa mga alam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.